Maupay na adlaw, magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po ikaw na nanonood ngayon. Maupay na adlaw sa iyo. Ngayon, matututunan mo kung paano nga ba magluto ng kakaibang kakanin bago sa panlasa ng inyong mga customer. Ito ay ube glutinous rice cake. Napakahaba ng ating tawag dito. Pwede nyo na din po itong tawaging ube rice cake. Gagamitin lang natin dito ay glutinous rice. Sa mga bago pa lang gumawa ng mga kakanin, dalawin nyo po ang aking mga video at marami kayong matututunan dun. Kakaiba talaga yun. Masarap po ang lahat ng mga nagagawa ko. Lahat ng aking mga niluluto. Ang unang muna natin gagawin dito ay magluluto muna tayo ng latik. Napakabango nito. Sobra kapag kahit malayo ka, nako, maamoy mo ito. Ang una nating ingredients dito ay gata, 1 cup. Gagawin lang natin dito ay hahalo-haluin lang natin hanggang sa ito ay maging golden brown na siya. Ito yung pagka naaamoy mo na yung bango. Kakaiba kahit malayo ka, alam mo na napakasarap ng niluluto mo kahit simpleng gata lang yan. Sobrang napakabango. Pagka ganito na po, golden brown na, dapat ang gagawin nyo, kailangan hindi sobrang lakas ng apoy natin. Alalay lang po. Pagka ganito na, ang kanyang kulay, hahanguin na po natin yan. Hindi po natin po pwedeng lutuin. At natin lulutuin na yung napakasarap na palaman. Ito ay bukayo. Mayroon ako ditong 2 buko at maglalagay din ako dito ng brown sugar. 1 cup po yan. Kapag pipili kayo ng pangbukayo, sasabihin nyo lang doon sa tindera na pangbukayo ba kasi bigyan kayo ng pang salad. Sobrang ano lang po nun. Hindi siya matigas. Hindi siya babagay sa ating pangbukayo. Sasabihin nyo pangbukayo po. And then maglalagay tayo dito ng asin. Kunting asin lang, pang agaw lang sa tamis. Maglalagay tayo ng balat ng kalamansi. Nilagyan ko siya ng balat ng kalamansi para masarap din. May flavor siya ng konti. Kung sakaling ayaw nyo ng balat ng kalamansi, kung mayroon kayong lemon, pwede din po. The best po yun. Kaso wala akong lemon, kaya kalamansi lang. Kung ayaw nyo naman ng 2 nabanggit kong flavor, pwede naman vanilla. Nasa sa inyo yun. Kung anong sa tingin nyo yung para sa inyo ay papatok o magugustuhan ng mga customer nyo. Pero sa akin, ang gusto ko lang talaga ay yung lemon or kalamansi, yung balat. Yung pagluluto nito, dapat dahan-dahan lang pong apoy. Then pagka sticky na siya, pwede na yan. Pagka wala nang masyadong sabaw, ayan, sticky na siya, pwede na nating hanguin at pwede nang gawing palaman. Pagka ganito lang. Dito sa aking channel, nakapagluto na din po ako ng sapin-sapin with bukayo. Parang ganito lang po ang procedure niya, yung bukayo, yung pagluluto ng bukayo. Katulad din ng palaman para sa aking sapin-sapin. Napakasarap nito at pag matikman to ng mga customer nyo, sasabihin ko sa inyo na talagang sunod-sunod ang order nyo pag matikman nila at i-recommend pa kayo sa mga kakilala nila. The best po yung ating bukayo. Basta sundin nyo lang kung ano ang nilalagay kong mga panglasa. Kasi the best yung yung lemon. Pagka matikman yan, nako, balikan nyo ako dito, i-comment nyo kung talagang totoo yung sinasabi. Pagkatapos natin lutuin ang latik at ang napakasarap na bukayo, ngayon ay magdadarang naman tayo ng saging. Ang saging na ito ay gagamitin nating pang mold ng ating cake, ng ating ube cake. Dahil hindi tayo gagamit dito ng molder, ang gagawin natin ay yung dahon ng saging. Kailangan natin siyang idarang para hindi po siya mas natin ipunasan itong ating dahon. Lalagyan natin ito ng konting langis ng latik para hindi kumapit dito ang start na tayo. Ang unang gagamitin natin dito ay glutinous rice. Ito yung half kilo na bibili ito sa ating mga tindahan. Sabihin nyo lang glutinous rice flour. Ayan, 500 grams. Ito yung half kilo. Ang katumbas nito ay half kilo. Ayan, ang susunod nating ingredients dito ay all-purpose flour. Ito ay 1 cup. Nilagyan ko siya ng all-purpose para hindi siya ganun kalagkit. Sugar, 1/2 cup para hindi siya ganun katamis. Balance lang po ito. Then, maglalagay tayo ng ube flavor. 1 tablespoon. Nasa sa inyo yun. Kung kulang pa yung kanyang purple sa tingin nyo ay kulang pa, magdadagdag kayo. Dito, sa paglagay ng tubig, kailangan dahan-dahan lang. Huwag natin bibiglain. Itong ating tubig ay 2 1/4 cup. Hindi natin yung ibubuhos lahat. Alalay lang. Ang gagawin natin dito ay yung parang dosya. Hindi yung malapot. Hindi po. Kasi talagay tayo ng palaman syempre. Dadahan-dahanin lang natin ang paglagay ng tubig.
once na ganito na, okay na po ito, pwede na nating i-roll. Pwede na nating lagyan ng palaman. So, ayan, ipinaplat ko siya. Then, maglalagay na ako dito ng bukayo. Konti-konti lang. Ayan, napakakunting bukayo lang ilalagay natin. Then, i-roll lang natin ito. Medyo tinagalan ko dito yung pag-video ko para doon sa mga baguhan, doon sa mahihirapan, para makuha nila kung paano gawin. Ayan, niroll ko lang siya sa dahon. Kailangan yung dahon nyo, kailangan may langis siya ha, langis ng latik. Ayan, napakadali lang ito at nako, kapag ka maluto, napakasarap. Ulit-ulit lang po natin gagawin ito. Kaya tinagalan ko dito yung video kasi gusto ko matuto yung mga baguhan, yung talagang wala pang practice. Ayoko madaliin yung video. Kailangan dahan-dahan hanggang sa matutuhan po. Alam nyo na po na tatapos na kayo, kailangan magpakulo na kayo ng tubig. Kasi once na isasalang natin ito, kailangan yung ating tubig ay kulong-kulo. Kailangan pagka alam nyo nang matatapos na kayo, kailangan may nakahanda na yung inyong tubig na gagamitin. So ayan, tapos na natin ito. Ayan, isasalang na natin sa kumukulong tubig. Kailangan kulong-kulo po ha. Huwag nyo pong isasalang ng hindi kumukulo ang inyong tubig. Pakukuluan po natin ito ng 30 to 35 minutes. Ang pagluto nito ay steam lang po. Tatagal ito ng 30 to 35 minutes. Nasa sa inyo, depende sa inyo kung gaano katagal. Kung mahina ang inyong apoy, nasa 35 to 40. Pero sa akin kasi, dalawang ginamit ko. Minadali ko siya, kaya 30 to 35 lang luto na. So yan, hinahango ko na yan siya. Pero bago nyo ilagay sa inyong mga lagayan, kailangan malamig na po. Pinalamig ko muna yan. Kaya hindi po yan mainit kasi pinalamig ko po yan siya. Para mas maganda tingnan, attractive tingnan sa ating mga customer, yung ating dahon ng saging. Maglalagay tayo dito ng design. Didesignan natin yan siya para maganda tingnan sa ating mga customer. Optional lang itong mga kawaray ko. Maglalagay pa kayo ng konting asukal, yung puti. Bibisikan nyo lang po ng asukal itong ibabaw ng ating cake para mas maganda din tingnan, attractive din tingnan. Depende sa inyo ha kung maglalagay kayo ng konting asukal. Pero kung sa tingin nyo ay magiging matamis na ang inyong cake, huwag na po. Pero sa akin, sakto lang yung lasa niya. Masarap pa din siya kasi yung palaman natin dito kasi diba, lagyan natin ng konting asin kaya hindi siya ganun katamis. So and pagkatapos natin lagyan niya ng asukal, budbura ng asukal, lalagyan naman natin yung ating latik sa ibabaw para mas maganda tingnan at kaakit-akit sa ating mga customer. Picture pa lang, naku, mapapa-order na yan sila. Sa lahat ng gustong hiramin yung aking picture, dalawin niyo po yung aking Facebook, Hasmin Kabigkis, hiramin niyo po yan at ipopost ko po yan sa aking Facebook. Ipang-post niyo din po yan, ipang-order niyo din po yan kung gusto niyo. Ayaw nyo namang maglagay ng white sugar, pwede rin naman pong nyug. Ang nyug nyo para hindi po mapanis agad, kailangan ay lutuin nyo po ito. Pwede nyo po itong paistiman para hindi po mapanis agad ang inyong Bitin ko sa gustong hiramin ang aking pictures para pang post ninyo sa inyong mga FB. Dilawin nyo lang po ang aking Facebook, Hasmin Kabigkis. So nahihirapan kayo, pwede nyo din po akong i-message. Pagka hindi ako busy, magre-reply po ako sa inyo. Sahan nyo po yan dahil ang purpose natin dito ay matulungan ang ating katulad nating mga nanay na nasa bahay lang. Gusto natin na makatulong tayo na mga nanay na nawawalan ng pag-asa kung paano
paano sila kikita kahit nasa bahay lang. Ramdam ko, ranas ko yung mga nararamdaman ng isang nanay na kahit busy ka na, kahit pagod ka na sa pag-aalaga, sa paglilinis ng bahay, feeling nyo kulang pa din dahil wala kayong sariling pera. Kaya ang gagawin natin, tayo ay tutulong, palakasin ang loob ng ating katulad nating mga nanay. Ayan, tikman na natin na tikiman time na ito, mga kawaray. Sabi kong the best itong ating kakanin. Ang sarap po! Ang sarap po! Buti nga po, nakutan pa ni Nanay Tita ko. Kasi po, nauubos ko niya po talaga. Ang sarap. Delicious! Sa mga nanonood po, isubscribe niyo po ang YouTube channel ng Mag-Discarding Waray. Basta waray, mahusay! Basta waray, madiskarte yan sa buhay! Bye po! Kita-kits! Yun na ba? Sige. Talagang nagustuhan mo, ah. Kakain pa tayo, huy. Kakain pa tayo. Kakain lang naman po ako eh! May ilang isa pa, please. Kain na muna tayo ng kanin. Talaga namang nagustuhan ng anak ko itong ating kakanin. At alam ko na magugustuhan din ng mga anak niyo ang lasa nito. Sa gustong gumawa nito, ayan, panoorin niyo po, hindi ganun kalaki ang ating puhunan dito. Sa gustong hiramin itong aking mga pictures, so ulitin ko, puntahan niyo po ang aking Facebook. Matutulungan po kayo nito. Ayan, God bless po sa ating lahat at sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, subscribe at like niyo po itong aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat, mga kawaray. Ingat po tayong lahat. Shoutout po muna natin si Ma'am Ana Di Patagan. Shoutout sa iyo, Ma'am. Wow, that's a good idea for small business. Thank you for tips. Thank you for the tips. Ayan, Dory Gomez. Ayan, Ma'am. Shoutout po sa inyo. Wow, ang sarap po ng kamote roll. Gagawa po ako niyan. Shoutout sa inyo, Ma'am Dore Gomez. At shoutout din po natin si Ma'am Ami Esquera. Look so yummy, Miss Just. Thank you for sharing your recipe. Always pati mga picture. God bless. Ayan, Ma'am, alam ko na palagi kayong nagko-comment dito sa aking YouTube channel at palagi ko pong nababasa yan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Arnie Esquera. Wow, mukhang masarap yan, Miss Just, with twist biko with choco. Favorite ko po yan. Shoutout din po muna natin si Ma'am R.R. Mercads. Ate, salamat po sa lahat. Gusto kong lutuin ay nakita ko po sa inyo para po makapagtinda ako kasi po may pwede estudyante po ako. Ayan, Ma'am R.R. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po muna natin si Ma'am Bebet Natula. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Bebet. Ayan, palagi po kitang shoutout at nagko-comment kayo at nakikita ko po ito. At i-shoutout din po natin si Ma'am Arnie Esquera. Thank you for sharing, Miss Jazz. Ayan, napakarami niyang comment sa aking mga video. Palagi po siya nagko-comment. Thank you, Ma'am. Palagi niyong pagko-comment or panunood sa akin at talagang ramdam ko ang suporta niyo po sa aking YouTube channel. At sana magkaroon ako ng konti at pasasalamat para sa lahat ng aking mga subscribers. I-shoutout din po muna natin si Marilo Di Jesus. Siguradong masarap naman yan, Ma'am Jazz. Ayan, si Roltella Pistano. Masarap yan. Subukan ko yan. Josephine Jimenez. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Edith Dakanay. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Ang sabi niya, isarap naman. At i-shoutout din po muna natin si Ma'am Angelina Agorilio. Oh, ang sarap naman yan. Sapin-sapin. One of my day. Gagawa ako nito. Shen Evelio. Look delicious. Matry nga sa bahay. At eto na naman si Ma'am Ami Esquera. Talagang nakikita ko siya sa lahat ng aking mga ina-upload na siya ay nagko-comment sa aking YouTube channel. Thank you, Ma'am Army Esquera sa suporta niyo po sa aking channel. At last nating isi-shoutout itong si G-Girl TV. Wow naman! Shoutout sa iyo, G-Girl! At salamat sa pagko-comment mo sa aking YouTube channel. At sana ay magkaroon ako ng konting
may kita ako para kahit papano ay magkaroon tayo ng ipamimigay na uben. Ayan, i-shoutout din natin si Rogelyn Rose Villanueva. God bless po ma'am, nagluluto ako niyan. Salamat. Rogelyn Rose Villanueva. Thank you po sa panunood nyo palagi sa akin. Shelo Caroline. Ayan, ito pa po. Salamat kawaray. Akon ito may try. At eto na naman si Onding Cooking. Shoutout po sa inyo ma'am. Kasama ulit ako sa shoutout. Thank you kawaray. Bukas gagawa ako ng biko, yung nakulay na biko. Gayahin ko po. Wow! Patikim na nga po. Yummy. Thank you ma'am Onding Cooking. At si Antonia Villarias. Shoutout po sa inyo ma'am. Ang galing talagang gawa mong ice cream. Thank you ma'am. Jenita Lumuntad. Ayan. Ang ganda naman. Sana magawa ako din yan. Ay nako, napakasarap talaga ito. Itong aking bibingkang saging. Napakasarap. Kaya naman gayahin nyo na po ito. Si Bulyena Ako Vlog. Thank you ma'am. Shoutout din po kay Christine Joy Diago. Ma'am, pwede po ba gamitin na lang yung ubi condensed milk para di na po gagamit ng ubi flavor? Ma'am, sobrang tapang po ng ubi condensed milk. Kung gusto nyo po, kumuha lang kayo ng konti at gumamit kayo ng plain condensed milk. At i-shoutout din natin si Rogelyn Rose Villanueva. Yan, palagi po siyang nagko-comment. Wow, sana may blessing para din as solo parents. Sana nga po ma'am at makalikom tayo ng kikitain natin dito sa ating YouTube channel. At sana, hopefully talaga na maraming manood para makabigay po ako ng uben. Dahil matagal ko na rin pong pangarap ang mabigyan kayo ng uben. At shoutout din po natin. Ito si ma'am, nabasa ko na po ito. Ma'am, pwede po ba gamitin yung ubi condensed milk para di na po gagamit ng ubi flavor? Sabi ni Christine Joy Diago. Ayan ma'am, ang advice ko lang sa inyo ma'am, ang ating condensed milk na ubi flavor ay sobrang tapang nun, kaya hindi ko siya masasabi na gamitin nyo. Kung gusto nyo po, kumuha lang kayo ng konti nun, and then mag-add kayo ng condensed na plain. Kasi ang advice ko talaga ay hindi po pwedeng gamitin yon dahil napakatapang ng ating ubi flavor na condensed milk. Salamat sa panunood nyo sa akin mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.